Number 7. Number 7. Oh, nakikita natin ngayon sa starting line, itong si number 151, itong si Renz Bondoc. So far, number 6 siya sa ating overall standing. So, ayan na, si Renz Bondoc. Si Renz Michael Bondoc, ladies and gentlemen, tagal la Purisima Aliaga Nueva Ecija. Ito, isa sa mga kumukupo to ng mga intermediate sprint dito sa mga races abroad, lalo sa Asia. No? Ito ang isa sa mga founding members din right now, a rising star from 7-Eleven Road Bike Philippines. At ngayon, makikita mo natin to. Most probably, ito po isang Malaysian rider. At going back kay Renz Michael Bondoc, mga kaibigan, no? Ito po ay taga Nueva Ecija. Talagang hindi po nagbabago ng tinto from the time na nakapasok siya sa cycling team, pro cycling team, itong si Renz Michael Bondoc. So balik muna tayo, kasamang Randy. Pag-usapan natin yung top 5 dahil konting mga siklista na lang ang bibitawan natin dyan sa Lingayen, Pangasinan, partner. So partner, nakita natin nagpapasukan ng Nueva Ecija dito sa top 15, not to mention itong pinakawalan ngayon na si Renz Michael Bondoc, pride of La Purisima Aliaga Nueva Ecija. At itong papakwalan po mga kaibigan, si John Paul Morales po. Ito po ang 39 years old Standard Insurance Philippines rider, 5th overall po sa standing. At ito, nakikita natin, uunat-unat na to from MPTD Drive Hub din. Nakalinya sila. Nakita Yan natin si partner, Mervin Corpus. Junel Carcueva yan, na naghahanda na rin kanina. Alright, John Paul Morales, the 2016 and 2017 back-to-back champion of LBC Ronda Pilipinas champion, a former trackster, became a professional cyclist in 2010. First participated in LBC Ronda Pilipinas in 2012 among the founding members of Standard Insurance Philippines. Ito po ay isa sa mga senior na to, 39 years old, most probably siya ang pinakamatanda dito. John Paul Morales, combative rider of MPTC Tour of Luzon Stage 3 or Stage 4 and Stage 6. Oo, ako personally, bilib na bilib ako dyan. Kami ni Coach AG, dahil siya yung nag-crash sa stage 1, habang hinahabol niya, pilit siyang sumasabay kay Ju Dayung. Pero yun na nga, pilit na dumidikit at ngayon is running number 5. Nag-number 30, nakababa itong si John Paul Morales. At ngayon nga, talagang kumakatok sa ating leaderboard. Pero balikan muna natin ang nasa hot seat, partner. Ito pa rin si Joshua Pascual with 18 minutes and 31 seconds. What about Joseph Abiñar? Matagal-tagal nang nandiyan yan, Yung kanyang oras na 17 minutes, 25 seconds, .639, partner. Yan ang number to beat. Yes, si Joseph, yan ang ating stage 4 winner, coming from the outside yan. Kaya talagang biniliban din yan. Sabi nga ng may-ari ng team nila is excellent job. And now, Coach, nasa starting line na itong si 102, itong si Junel Carcueva ng MPT Drive Hub. So far, siya ay pang-apat sa ating overall individual standing. Nako, talagang kailangang sundan ng ating karera all the way to 8 and final stage. Kasama pa rin nga natin hanggang dito ang member and executive board ng MPTC Tour of Luzon, si Ma'am Donna May Lina. Ayan po, kasama po natin dito. Sabi niya, sasabay ako Selfie muna, partner. Selfie muna. Huwag lang tayo mag-selfie sa harap ng mga riders. Dito lamang po sa broadcast booth, dito sa Labrador. Very peaceful, very beautiful town dito sa Pangasinan, Maraming tao na nag-aabang dito at nakakailan na ba tayo na rider so far? Kaibigang Dwen Entertainment, ilan ang inaasahan natin? Kanina, halos parang 3 na lamang, ito, 2 na lamang. 2 riders na lamang. At yan ang antabayan na natin. Sino yung naghahanda? 3. Inaantabayan natin. And there So, you looks go. like Umalis na yung pangatlo. That is Junel Carcueva. Most probably si Mervin Corpus tong sipa na to. Saka nasa daan na rin itong si John Paul Morales at Jonal Carcueva, tatlong mga top guns of Philippine cycling ngayon ang talagang pinapatag ang kakalasadahan ng Labrador, Pangasinan, a third-class municipality here in Pangasinan, Ito nakikita natin, pumapadyak na, At naaaninag na natin ito from Standard Insurance Philippines or
itong halo-halo, ano? So by the way, If that's a third rider natin to the finish ay to the last no starters, that's Jeremy Lizardo. No, kung top 3 na lamang Jeremy Lizardo, and then susunod na tatakbo Mervin Corpus ng MPT Drive Up at si Jude Dayong. No? And now, number 26, naghahanda na ang number 26 ng MPT Drive Up, si Jeremy Lizardo. Number 26 po ito, Jeremy Lizardo, Standard Insurance, Philippines. okay, by the way, nakapasok na si Ronald Loranza, nakapasok na dito sa finish line, ano? Pumatak lang po siya ng 21st dito sa mga dumating, ano? Si Ronald Oranza po, mga kaibigan, nagiging pangalawa na po si Ronald Oranza dito with time difference of 59 seconds dito kay Joseph Bora Habiner. Talagang na-break niya po ang record ni Joshua Pascual. Si Joshua Pascual po ay pumapangatlo na lang behind Habiner by 1 minute and 6 seconds. Ganyan po kalakas ito si Ronald Oranza na talaga nagpa-participate naman sa individual time trial in the national at recently po, mga kaibigan, in 2022 naging pangalawa po ito at in 2024 ay naging palawang dito sa national champion. Ang gandang bantayan itong Mervin Corpus at saka Jude Dayong, Coach AG, no? Ito yung dalawa na lamang nating nalalabing rider. Ayun, may pinakawalan. Tingnan natin kung sino yung pinakawalan at tingnan natin dahil kung makakahabol sila, makakatapyas ng kahit konting mga segundo dito kay Jude Dayong, napakagandang laban ito sa ating final stage. Pag-usapan natin si Ronald Oranza, nagising partner, no? Itong si Ronald Oranza below the 20-minute mark, nagda number 2 as of this point, no, with 18 minutes and 25 seconds. Matagal-tagal nag-number 2 sa ating individual classification. Itong si Ronald Oranza. Pero kahapon, biglang nag-number 13 partner. Ano ba nangyari doon? Yes, ito nga si Ronald kasi kasabay niya na naghimpil sa peloton itong ating mga leaders, ano? Kaya nga medyo napigilan sila ng ibang mga kasama, nagkabantayan at nagkaroon ng shake-up doon sa overall standings natin. And now, number 101, Mervin Corpus ng MPT Drive Up. Siya ay second sa overall individual standings. Naghahanda na po siyang tumakbo sa ating ITT, no? At tingnan natin kung ma-maintain naman ni Corpus, no, ang kanyang posisyon inside sa top 5 ng ating individual general classification. Ang bigat, no? Ang bigat ng naging pag-maintain nito si Joseph Abiñar, no? Nitong kanyang number 1 spot partner, no? 17 minutes and 25 seconds. Hindi naunahan yan nitong si Ronald Oranza. That was below a minute ng standard insurance rider. Itong si Ronald Oranza with 18 minutes and 25 seconds. Yes, Coach. Alam mo, kung ito lang ang naging batayan lang sana ng bilis ng ating mga leaders, ano, sa karerang ito, itong si Joseph Abiñar. Kasi kita mo, lambang siya sa lahat ng almost 1 minute, no? Kung ito lang ang naging batayan, no, ng ating mga front runners, ay malamang na magkakaroon talaga ng tapyasan dito sa overall standings. Ito na ang ating inaabangan partner, number 141, ang napakatagal ng nating nakasuot ng yellow jersey, no? Na merong kalamangan, no? Merong kalamangan na a little below the 2-minute mark. Itong si Ju Dai-yong. By the way, malapit-lapit na, partner, no? by the way, mga kaibigan, pasok muna natin to si Wahi Muha. Sahin na nanalo po kapon sa stage 6, no? Ay nag-ano lang po to, nag-register ng siya po ay 17th lang, ano. So, kung titingnan niyo po sa top 10 ngayon, si Ronald Oranza po lang ang natatanging pwedeng panlaban sa GC sa championship dito sa nagaganap na MPTC Tour of Luzon 2025 na ngayon ay 59 minutes behind dito kay Joseph Bora Habiner. Talagang si Joseph Bora Habiner naman, kung titingnan niyo po, ay talagang hindi na po makakaano to, no? Kahit papano ay
medyo malayo ito pagdating sa pagiging contender para sa individual general classification. Right na nakikita mo niyo po, Mervin Corpus, 2017 to 2018 National Cycling Team member po mga kaibigan. Once a member of Team Francia Wine and 7-Eleven Road Bike Philippines, now traversing the Limahong Channel mga kaibigan, isa sa mga sightseeing dito sa Labrador, Pangasinan, ay third class municipality, coastal town here in Pangasinan. Mervin Corpus, 5'10" po mga kaibigan ito. Talagang ngayon po ay MPT drive at nakikita na po natin dito si Dae Ju Wong, napapakawalan ngayon together with his Cervelo bike. 56 and 40-40 po mga kaibigan, equipped with 56 and 40-40 to mga kaibigan, a national championship, national champion. First place in South Korea in 2022 at naging 6 overall siya in Ronda Pilipinas in 2019, naging Tour of Thailand third place dito sa 2015 Tour of Thailand. Okay, ang sumunod na pumasok mga kaibigan, number 67 na si James Paul Ryan Escumbien ng Go for Gold. Sumunod siyang pumasok sa finish line pero nandun lamang po siya sa number 39, no, with a time of 2 minutes and with a time of 20 minutes and 20 seconds. Yan po, paano niya tinahak ang ating 15.2 kilometers ay number 39 si Escombien. Kanina, no, habang bumabaybay tayo papunta dito sa Labrador, Pangasinan, nakita natin ang ilan nating mga kababayan. Merong welcome to the Philippines, ha? Dito kay Ju Dai Yong, partner. Nakasulat sa parang alphabet ng Korea. Yes, so nabasa mo talaga yon, coach, ha? Ni-research ko. At sumagot naman ng mga Korean fans, no? Gamsahamnida, sabi nila sa kapag-welcome ng ating mga Pilipino. And next ay pumasok ang number 15, no, na si Mar Francis Sudario ng Excellent Noodles Cycling Team. At ang kanyang ipinasok na oras ay 19 minutes and 23 seconds. This is good for number 11. Number 11 sa ating mga top finishers for today's ITT stage. Partner, sa top 10 nakikita natin so far, ano? Talagang natatangi si Ronald Oranza ng Villasis, Pangasinan, the 2018 LBC Ronda Pilipinas champion. Dalawang besto first runner-up in National Cycling Tour. At talaga naman po ngayon ay twice double gold medalist sa Myanmar Southeast Asian Games in 2013 and Cambodia Southeast Asian Games in 2023. Ito, somebody to be reckoned with. Itong si Ronald Oranza ngayon. Ito, umipidal na nga kayo. Together with his Cervelo at the yellow jersey. Where mga kaibigan from South Korea, Dae Jung, yung mga kaibigan, about time to break na. Finally, sabi niya siguro, no? The 50-kilometer recorded nitong si Joseph Bora Javier of Excellent Noodles Cycling Team ngayon. Nakayuko mga kaibigan ng 7-Eleven Road Bike Philippines. Ito, pinapakita rin natin dito ngayon si Mervin Corpus. Yes, kanina nakita natin walang humpay ang pagpadyak ni Jude Dayong, no? Off from the start ay 44 from 41 naging 44 kilometers per hour and still i-expect natin na pataas ng pataas ang kanyang average speed sa stage na ito. Nung umabot dito itong si Joseph Habiñaro, nalaman natin na umaakyat ng 50 kilometers per hour. So makikita natin mamaya hindi pwedeng pumadyak below 50 kilometers per hour itong si Ju Dai Yong. At dahil nga ang hinahabol natin dito, ang naging clocking nitong si Joseph Habiñar ng Excellent Noodles Cycling Team. So coach, isa lamang ibig sabihin nito, no? Kung si Ju Dayong umabot sa 50 kilometers per hour na average speed, no? Katulad ng ginawa nitong Joseph Habiñar na nangunguna sa ngayon sa ITT stage na ito, baka lumamang pa ng 1 minuto itong si Jude Dayong sa kanyang mga sumusunod na kalaban, itong si Mervin Corpus ng MPT Drive Hub. Ang sumusunod pa sa kanya si Jeremy Lizardo ng Standard Insurance Philippines, sina Junel Carcueva, John Paul Morales, no? Renz Michael Bondok, Nicole Pareha. Yan ang mga sumusunod sa kanya after 5 stages. Ito yung overall standings, no? So kung
matagumpay niyang maabot ang average speed na ginawa ni Joseph Abiñar, medyo lalayo itong si Jude Dayong. So talaga namang napaka-importante no nitong ratsada na to no. Nitong ratsada to ang ginagawa nitong si Jude Dayong. Lahat ng Pilipino at lahat ng siklista inaabangan kung ilan ang maka-clock in ng ating yellow jersey bearer na si Jude Dayong. Ang hinahabol niya 17 minutes 25.639 seconds. At pumapangalawa naman itong taga-Standard Insurance na si Ronald Oranza 18 minutes 25 seconds, 0.240, below by 59.601 seconds yan, kasama ang Randy. Yes, Coach AG, at the ratings are going, itong nasa top 10, katulad nga kahapon, nagkaroon ng shake-up. Ngayon kaya, ano ang aasahan natin no, sa ating mga top 10? Kami yung iba nakapasok na rito at aalamin natin mula kay Dwe Entertainment kung ano ang mga possible scenario dito. So sa Filipino Filipino classification na mukhang magkakaroon ng malaking shake-up talagang mukhang papangalawa na naman itong si Ronald Oranza most probably at 8 riders na po ang papasok dito at kasalukuyan talaga ito mas known na time trialist itong si Carcueva, mas gusto nila to kaysa sa kay as far as the time trial is concerned itong si Jonal Carcueva mas ano nito ideal to kaysa kay itong sumisipa ngayon na si Mervin Corpus. So far, kailangan nilang i-break kahit papano ang average speed of 50 kilometers per hour for them to outpace or outclass itong si Joseph Bora Haviñar na it looks like itong gumagawa na ng paraan itong yellow jersey. Nagpapasok na, mukhang nakapasok na itong Victoria Sports Rider na si Nicole Blanca pareha ngayon. Natitingnan po natin kung saan siya pumatak ngayon. Siya po ay pumangalawa sa national champion. Nicole Blanca pareha mga kaibigan. Talagang na-break niya si Ronald Oranza sa pangalawa. Laglag na po sa pangatlo itong si Joseph Pascual. Sa ngayon po, Joseph Bora Haviñar still holding the reins. Pumapangalo po behind 53 seconds. Itong si Nicole Blanca pareha, Ronald Oranza pumapangatlo, 59 seconds behind dito kay Joseph Bora Haviñar. Titignan po natin magkakaroon ng malaking shake-up dito. It's either pareha o Ronald Oranza o Nicole pareha. Ang malalaglag dito most probably magmumove po ito na move, depende po sa i-implement ni Dejuyo na speed. Yes, partner, alam mo, may dalawang riders pa tayong ini-expect na matatapos dito at kabilang na nga itong si Jude Dayong no, na siya ngayon ang nangunguna no, after 6 stages. No. After 6 stages, nangunguna pa rin si Jude Dayong at isa siya sa dalawa pang riders na ating inihintay dito sa 15.2 kilometers ITT. No, itong stage 7 ng MPTC Toro Luzon 2025. And ngayon, nangunguna itong si Joseph Haviñar, no, lamang siya ng almost 1 minute sa mga sumusunod pang riders. Ngayon hinihintay natin itong si Mervin Corpus, no, at saka si Jude Dayong. They are the number 1 and number 2 riders in the individual general classification. At ngayon, tingin natin magbabakbakan ito, magbabakbakan to the finish at to possibly no submit the best time dito sa ITT. Randy, nakakuha tayong report, 42 kilometers per hour ang itinatakbo nitong si Mervin Corpus at saka si Jude Dayong. Jeremy Lizardo, ganun da, 42 seconds din. So, 42 kilometers per hour ang kanilang tinatakbo. So, kapag ganun, hindi makakahabol yan dito kay Joseph Haviñar. Tignan natin kung magkakaroon ng pagbilis ang kanilang pagpadyak. Alright, mga kaibigan, nananatili pa rin sa pangunguna itong si Joseph Bora Haviñar ng Excellent Doodles at wala pa ho si John Paul Morales na talagang inaabangan dito. Mervin Corpus po ay nag-register po ng 43.6 kilometers per hour lang po. 43.6 kilometers per hour lang po ang talagang naibigay nitong si Mervin Corpus. Shy of about 6 kilometers per hour dito kay Joseph Bora Haviñar. So far, the best Filipino time trialist pa lang dito ngayon, ang nakikita natin ay itong first three, Joseph Bora Haviñar, Nicole Blanca pareha, Ronald Oranza, John Paul Morales, a former trackster. Titingnan po natin kung talagang maipakita ni John Paul Morales ang pagiging trackster niya dito. Yes, mga kaibigan,
according to reports, meron pa pala tayong 6, no? 6 pa ang ating inantabayanan na mga riders para tapusin itong individual time trial natin. Ito po ang inaantabayanan natin. Kabilang po dito si Jude Dayong at saka si Mervin Corpus. Yan po ang ating hintay. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong bibitiw. Ang tunay na labanan, ating masasaksihan, Jude Dayong, Mervin Corpus, at iba pang riders. No, inaasahan nating papasok dito anytime now sa ITT, sa finish dito sa Labrador, Pangasinan. Okay, mga kaibigan, nakita na natin, nakapasok si Renz Michael Bondok. Ano? Si Renz Michael Bondok ay naging 18th lang dito. Pang-18 behind Joseph Bora Javiñar, behind off pace by about 2 minutes and 10.2 seconds dito kay Joseph Bora Javiñar. Joseph Bora Javiñar, titignan po natin hanggang pagdating nitong okay, nakita po natin si Ju ngayon nagre-register ng about 43.9 kilometers per hour. Nakapasok na ba to? Okay, titignan pa po natin si John Paul Morales, nakapasok na rin dito. Titignan natin at ire-record natin si John Paul Morales. John Paul Morales, pumang-5 po mga kaibigan, behind by 1 minute and 6 seconds dito kay Joseph Bora Javiñar. Mukhang talagang si Joseph Bora Javiñar ay talagang nananatiling matatag at titignan po natin mukhang ang laban na lang po dito sa 1 and 2 mga kaibigan. Joseph Bora Javiñar at itong si Korean rider na si Tae Yung Ju. Last four pa pala, last four mga kaibigan, mga inaabangan pa natin dito. At nasa kalsada pa rin itong si Mervin Corpus, Mervin Corpus pa rin to. Nasa individual general classification mga kaibigan ay siya po ay pumapangalawa ngayon. Behind right now sa general classification by 1 minute and 56 seconds. Ito ay talagang top contender or closest rival ni Tae Yung Ju as of this moment mga kaibigan sa individual general classification. Back to you, partner. And yes, hinihintay natin ngayon dito itong si Junel Carcueva, si Jeremy Lizardo, Mervin Corpus at Jude Dayong. Ito po, dito magbabakbakan kung sino ang makakakain, makakatapyas ng kalamangan sa oras ni Jude Dayong. Mame-maintain niya ba ang kanyang lamang na malaki or matatapyasan ito laban sa kanyang mga closest pursuers? At so far, ang ating third best time so far, riding ay standard road bike lamang, standard road bike lamang ang gamit daw nitong si Joseph Javiñar, At kumpara dito sa gamit ng ibang mga riders katulad ditong si Jude Dayong na ngayon tumatakbo daw ng 43.9, almost 44 kilometers per hour. Itong si Jude Dayong ang kanyang itinatakbo using a very high-tech bike. And of course, mga ginagamit niyang mga accessories sa pagtakbo dito sa ITT. By the way, ito most probably ini-implement na ni Tae Yung ang kanyang Big J na about 50-60. Okay, 50-60 po at time to break na nga. Ika nga niya itong ni-record na average speed nitong si Joseph Bora Javiñar ngayon. Nasa kakalasadahan pa rin itong si Mervin Corpus na ngayon nagtala kanina by about 40 kilometers per hour ngayon ang inaano niya. So most probably ito ay papalo pa ng mas mataas once he closes dito sa finish line. Ito, nakanganga na si Mervin Corpus. At titignan pa natin mga parating. Mukhang parating na dito sa finish line itong si Mervin Corpus. At titignan natin ang kanyang average speed. At nakamonitor pa rin tayo ngayon sa mga individual performance nitong mga riders participating. 100 riders po to. Ito from 81 to 100 riders na pinakawalan. Yan po ay may 2-minute interval compared dito sa 1 to 180 yet rider na pinakawalan. Carcueva mga kaibigan, so far so good. Carcueva pang 13 po mga kaibigan behind Joseph Bora Javiñar by 1 minute and 46.19. Nananatili pong matatag sa kaitas-taasan itong holding the reins at this moment ng individual time trial. Joseph Bora Javiñar of Excellent Noodle Cycling Team. Nako, at titignan po natin about 3 or 2 riders na lang po ang remaining mga kaibigan. 3 riders pa mga kaibigan na nasa kalsada. Pinapatang ngayon nila habang sila po ay parating dito sa finish line. Mervin Corpus mga kaibigan at Jude Dayong mga kaibigan na tinitingnan na natin dito, including Jeremy Lizardo, a known all-rounder of the Standard Insurance Philippines. Ngayon si Jeremy Lizardo mga kaibigan, 2 minutes and 22 seconds behind dito kay Jude Dayong sa individual general classification. Back to you, partner. Tama ka, Do Entertainment, at ang natitira nating mga riders
na babagtas all the way dito po sa finish line sa ITT stage ng ating Toro Luzon 2025, si Jude Dayung, Mervin Corpus ng MPT Drive Up at si Jeremy Lizardo ng Standard Insurance Philippines. Nako, ito po, 62 kilometers per hour. 62 kilometers per hour ang itinatakbo nitong si Jude Dayung. Sobrang bilis po nito. Parang ito po yung tinatawag na minimum speed ng isang sasakyan pag dumadaan ka ng MPTC tollways. Yan ang mga mabigat dyan, partner, no? Kanina umabot dito itong si Joseph Abiñar, 17 wins and 25 seconds. Ang estimate natin kung kanina at pinakita, 50 kilometers per hour. Jude Dayung, ngayon, 62 kilometers per hour. Talagang sabi nga, hindi matatawaran ang galing itong ni Jude Dayung pagdating sa sprint. Kaya nga po, ngayon, ito ang nangunguna itong si Jude Dayung, no, sa ating overall leadership. At kapapasok nga lang nitong si Jeremy Lizardo ng Standard Insurance Philippines, number 7. Number 7 po siya ngayon, no, itong sa stage na ito with a time of 18 minutes and 55 seconds. He is 1 minute and 30 seconds behind the best finisher so far, itong si Joseph Abiñar ng Excellent Noodles. At titingnan natin kung matatapol sa hot seat itong si Abiñar nitong si Jude Dayung. Grabe, no? Grabe yung report on the ground. Here. Maraming nagtatanong, ano ang Here. tinatakbo? Ano ang tinatakbo? 62 kilometers per hour. Pwede sa highway, partner, no? Pwede sa highway na dinadaanan ng kotse. Partner, itong ginawa ni Jude yung na ito, comparable to top tier time trialists or time trial specialists like Filippo Gana or Remco Evenepoel of Flat. So right now, ngayon po, 62 kilometers per hour. At 4 kilometers left for Jude Yung. Mervin Corpus, mga kaibigan. Nilaglag na, mga kaibigan, si Ronald Oranza sa pangatlo. Nicole Pareja pangatlo. Nicole Pareja behind by 53 seconds dito kay Joseph Bora Abiñar. Matatag pa rin to si Joseph Bora Abiñar. Itong si Mervin Corpus, 51 seconds behind. Mukhang madadagdagan ng individual general classification ito. At si Ronald Oranza, mga kaibigan, with a 8 seconds difference. 18 minutes and 17 seconds ang clocked in nitong si Mervin Corpus. So currently, ang speed nitong si Jude Dayung ay 62 kilometers per hour. Yan ang kanyang current speed. Magkakaroon po, I think, magkakaroon ng disruptor dito anytime soon, ano? Isa na lang po si Jude yung mga kaibigan. Jude yung mga kaibigan, as far as his performances in the past are concerned, ano? At naging Tour of Thailand to in 2023. At third placer, ano, Ronda Pilipinas 19 overall. At back to you, partner. At Alright, alam mo, ang sabi nga ng mga Pilipino, itong Korean juggernaut na ito, ang tawag sa kanya, the puncher, hinahawi niya kung merong mga nakahambalang sa harapan niya. Tinatawag din siyang Filipinos heartbreaker. Talagang gusto niyang iwanan na sawi ang kanyang madadaanan ng mga Pilipino. Yan ang mga katanungan na kailangan natin talagang masagot. Ngayong araw na to, aantayin natin dito, no, dito sa Labrador, Pangasinan. Ang current speed, no, na talagang nakuha natin kay Jude Dayung. Ito po siya, papasok na po dito. Si Jude Dayung, tingnan natin ang kanyang pagpadyak. No. ito mga kaibigan, Jude yung pumangalawa lang si Jude yung behind Joseph Bora Abiñar, behind 38 seconds. Dito pa mga kaibigan, ang nanatiling kampiyon dito, Joseph Abiñar, mga kaibigan. Congratulations, Excellent Noodles Cycling Team!